Kapag gulong-gulo ang iyong isipan at ang puso'y hindi alam ang tahanan, tahimik lang, pumikit ka lang. Si Angel Whisper ay iyong sandigan. Hawak mo'y mabigat na tanong, bibigyan namin ng liwanag at gabay ngayon. Let go, let God, sa bawat may sagot na sadyang wagas. Pagod mo'y bibigyang ginhawa, hiling mula sa kaluluwa. Angel Whisper Evan, kasama mo sa bawat dasal. Let go, let God. Kahit anong bagyo ang dumaan, naririto kami't laging handang unawaan. Hindi hula, ito'y gabay galing sa taas para sa'yong tagumpay. Di mo kailangang maligaw, may liwanag sa likod ng bawat tanong na sigaw. Let go, let God, sa bawat may sagot na sadyang wagas. Pagod mo'y bibigyang ginhawa, hiling mula sa kaluluwa. Angel Whisper Laban, kasama mo sa bawat dasal. Kung naghahanap ka ng kasagutan o simpleng katahimikan ng isipan, dito ka lang dahil sa Angel Whisper may pag-asa, may himala. Let God, sa aming tinig may haplos ng paglingap. Ialay mo lang ang iyong bigat, kami kasama mo sa bawat hakbang. Angel Whisper Levan, tahanan ng puso mong let go. Let God. Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyong pong lingkod, ang inyong pong spiritual tarot reader, divine healer, and also ritualist. So today's reading is kukuha po tayo ng energy from you
no, sa'yo, kung sino man ang nakikinig ngayon, is buka pa tayong energy or ano po ba ang kaganapan sa inyong buhay ngayon? Kayo po ba ay payapa? I mean, alam niyo po yun, okay naman, health, mga ganyan, finances, ganyan. So, alamin po natin kung ano po yung energy na meron po kayo. And soon is yung about naman sa future. Okay? So, while preparing my cards is, baby fix lang po ako ng konti. Okay, so, sa mga makaka-resonate po ng reading na to, ito is, ano lang, quick reading lang po, no? Today is Friday, so, kailangan ko lang po mag-send ng message. Actually, meron po akong vision, pero siguro later na lang kung magkakaroon ako ng time. Medyo maganda-ganda yung vision actually. Ano siya, medyo mysterious. Yung pinakita sa akin last night. Hindi, kanina madaling araw. Bago ako mag-sleep, ay nagbigay po sila ng mga message. No, so, parang, ay, ang ganda, promise. Pero ngayon is yung energy niyo po muna ang ating pag-uusapan. Okay, so let's see. Quick reading lang po to. Quickie. So, let us pray muna. So, sa mga nakaka-resonate at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, pakilike and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. Okay? Sa ngalan ng Diyos na masalangit, mahal ni Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po na yun napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirit ng mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa tagapanood. Ako po ipatuloy po na nanalangin na kami ng pagkalooban ng kaligtasan, ilo po sila makapahamakan, di sila sa sakuna at klase ng karamdaman na tukso, lalong-lalo na po yung may mga karamdaman po spiritual na hindi po nila alam. Okay? So, maraming salamat po at ako po ay samahan ninyo ngayon para po eksakto po ang maibigay natin mensahe sa kanila for their awareness. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's see kung ano ang kaganapan. Alam nyo, kahit na halimbawa, madami pong trials na nangyayari sa buhay po natin. Wala po tayong karapatang i-give up. No? Or, yung iba naman po is nagsasuffer po talaga ng mental breakdown. No? Pag kami mga gano'n na po kayong sufferings, ano lang, tawag po kayo sa Panginoon. Huwag nyo pong solohin dahil pag kasinolo nyo po yung mga ganyang dinadamdam ninyo, spiritual man yan, physical, emotional, financial, may mga bulong po kayo maririnig na galing sa mga kay taning. No? So yan po yung iiwasan ninyo. Baka hindi nyo po, malalaman nyo na lang po ang sarili ninyo, nakahiwalay na po sa katawan ninyo ang kaluluwa ninyo kasi nakita nyo sarili nakabitin na kayo sa kisame o sa puno ng kamatis, mga ganon. No? So, ano lang po, laban lang po. No? Lalo na po ngayon, no? Mercury retrograde, so medyo marami pong kaganapan. May revelation, mayroong mga naglalabasan ng mga karamdaman, mga ganyan. Especially po sa spiritual. Sa spiritual po kasi is marami pong nagtatago. No? Naakala nyo po mga tipong ang mga karamdaman niyo po is pang physical or normal na karamdaman na kayang lagukan, no, ng mga gamot, pero hindi, no? So meron po kayong mga ganyan na karamdaman like halimbawa po nagkaroon kayo ng mga rashes, nagkaroon kayo ng trangkaso, mga ganyan, pero hindi niyo po alam kung ano po yung talagang dahilan, bakit kayo laklak kayo ng laklak na kung ano-anong gamot. Pero hindi po, parang mas nagti-trigger siya, mas nagiging active, no? Or parang, hindi pa gumagaling yung trangkaso mo, andito na naman yung may mga rashes ka. Andito na naman yung, pag inom mo naman dyan, ininuman mo ng antihistamine, maya meron ka na namang ibang sakit, masakit naman ang ulo mo, masakit na naman ang likod mo. Alam niyo po yun, patong-patong po yung karamdaman, at nakikita po yung ponytail ko. Okay, so let's see kung ano ang meron sa'yo, no? Okay, so let's see. Okay, so ano ba ang meron sa iyo?
Charan. Okay, there's a palipad hangin. Bomba! First card is bomba, palipad hangin. Okay, see, kita nyo na. So, for some of you dito, sinatamaan ko ng mga palipad hangin. So, sa palipad hangin po, meron pong mild lang yan. Meron din pong talaga namang worst, no, ang mga palipad hangin ng mga yan. So, actually, sa mga manggagamot like kami po, mga divine healers, spiritual healers, kaya din naman po namin yan. Pero yung sa akin po, syempre, para po magkaroon ng kagalingan ng mga pasyente. Lalo na po kung ito po ay nagpapaalaga. No? So, meron po kasi mga atake ang mga mangkus or sila taning na syempre, like after the gamutan, mga ilang days, andyan na naman sila, bibira na naman sila. Lalo po kung mga demonic yan. No? So, etong taong to, o ikaw mismo, no, na nanonood ngayon, is, andito yung talaga number 1. And your first card here is, ang palipad hangin. No, na laging may palipad hangin sa'yo. Parang every now and then nakakaramdam ka ng mga pains, maybe sakit ang ulo, sakit ang likod, may mga, parang may mga butlig-butlig na tumutubo sa'yo, mga tipong ganun. Okay? And alam nila, no, alam nitong taong to, alam nitong mga gumagawa sa'yo, is talagang ikaw is just an easy target. And yes, talagang ikaw is, parang etong mga bumibiri sa'yo is naging biktima rin to. I don't know kung ikaw is nagkaroon ng galit dito, hindi ko alam kung ano naging cause mo, no, or naging cause ng galit nila na nanggaling sa'yo. Maybe meron ka din ginawa dito na hindi maganda na ikinagalit nila. Na they are now thinking na ikaw, sila is naging biktima dito. Kaya parang ang nangyayari ngayon is naghihiganti sila sa'yo. Hindi ka nila makonfront face to face. So, ang ginawa dito is spiritual. Kaya through palipad hangin, yon ang banat nila sa'yo. It's here. Okay? Even sa, sa intimacy or sa intimate moments mo with your person, ito yung sa may mga ito is para dito sa may mga partner, no, or sa may mga karelasyon or may asawa, no, na dito rin isa kakaroon kayo ng problema, no, parang andito yung laging may disappointment ka, no, siguro andito yung active naman kayo sa ganito, pero bakit parang maybe you are longing for magkaroon ng junakis pero hindi pinagkakaloob. It's because of meron ka talagang spiritual attack. At hindi ito basta spiritual attack. Okay? Ito is napakaseryoso nito. Kumbaga, since ikaw is a easy target at ang gusto nito mga ito is talagang saktan ka, pahirapan ka, or worst, maging tuwid ang paa mo. Ano lang po tayo, no? Doon na po tayo sa realidad. Kasi po, iba po ang mga banatan ngayon sa spiritual. Hindi po biro. Na kumbaga dati po parang panghapiawan lang kayo ng mga ganitong klaseng karamdaman. Pero ngayon po, pipilayan ka, hindi ka pahihingahin, paninigipin ang dibdib mo, andun yung palpitation, andun yung hindi ka makatulog, wala ka ng energy, lupay-pay ka na, ang dami. Hindi ka na makakain. Marami silang pamamaraan kung paano kanila. See? See? The ritual is here. So, yung ginagawa sa'yo, magtataka ka. Okay? Magtataka ka bakit pagka pumupunta ka sa manggagamot or nagpapagamot ka, bakit andun yung gumagaling ka. Pero parang ilang months or ilang araw, ilang linggo, bumabalik. Nakaritual ka kasi. Okay? So, ibig sabihin yan, continuous, no? Andun yung gagaling ka lang sandali. Parang pagbibigyan lang. Pero after mga ilang days or ilang linggo, andyan na naman yung sakit mo. Mas malala. Okay? Mas malala. And we have the death card, no? So, andito yung galit na galit sila. And ito is naging totoo, no? Kung meron man kayong nawala na mahal sa buhay, no? Kung meron po dito sa inyong nawala, no? Like, siguro magulang, or mother, or father, lolo, lola, mga ganyan. No, so for some of you, ito is a specific reading, no? So ibig sabihin, meron po talaga dito sa nanonood ngayon na meron pong namatayan ng mahal sa buhay. No? So ito isa na po to, kung pwede nyo na pong i-claim. Pero sa mga hindi po nakaka-resonate dito, just let it fly, no? Pwede kayo mag-scroll up, no? Or mag-browse ng ibang mga readings. So ito is, andito na. So andito yung kumbaga,
maybe for some of you here, no, is parang sinasabi na nang dahil dito is nagkaroon siya ng galit. No? Maybe nawala tong mahal niya sa buhay or mahal mo sa buhay or what, no, na naging cause ng pagre-rebelde nito and naging parang warrior tong taong to. That's why ginagambala ka niya ng bonggang-bongga. Or maybe kaya ito nagpapalipad hangin itong taong to sa'yo dahil nawalan siya ng mahal niya sa buhay. So possible, no, kung halimbawa ito is halimbawa, ganito pang scenario. Halimbawa po kayo nagpunta po sa isang manggagamot at nahuli po ito ng manggagamot. Napasapi, especially po sa mga nagpapasapi. Napasapian, then napatay po niya or nagilitan niya yung sumapi po doon sa pasyente. Or sa'yo, no, napatay itong manggagamot. Siyempre po, yan po, sabihin na natin, yung mga iyan, siyempre titigil na po yan, tegi na yan eh. Pero paano po yung mga may kamag-anak? Especially po kung ito'y lahi. Babalik, di po papayag yung mga yan. Hindi po yan papayag. Or maybe before is meron lang po kayong kulam, meron lang po kayong mga black magic, palipaghangin. Pero ngayon po is more than that na po yung nangyayari. Nagkakaroon na po ng ritual. So ritual for me, no? So for me po yan, this is lifetime. Kung hindi nyo po aagapan to, kung hindi po kayo magsusurrender kay God, hindi po kayo magdarasal, no? At parang ialay nyo na po yung buhay nyo kay God, no? Maaga pa lang. Para po magkaroon po kayo ng kagalingan. And make sure po na ito po is siseryosohin po ninyo, isa puso po ninyo. Hindi po yung mingas kugon, umpisa lang magaling, tapos maya-maya wala na. Kakalimutan na naman. Pagka nagkaroon ng magandang pakiramdam, ayaw nyo na magdasal. Hindi po kayo gagaling. Okay? So, nagkaroon po ito ng, nawalan po ito ng mahal sa buhay, kaya po naghihigante. So, this is a revenge. Okay, so what else? So, kukuha lang po tayo ng mga 11 cards. Kukuha tayo ng bottom of the deck mamaya. Kasi nga po, ito is just a quick reading. Okay? Okay, so ito is talagang lagi nakabantay ito, nakamasid sa'yo, or parang, talaga nakamonitor ito. No? Nakamonitor ito. Kasi naka-ritual ka na eh. Nakamonitor ito. And syempre, ang gusto nito para kahit ano sipag mo, kahit na nagkakanda, huba-huba ka na sa trabaho, wala. Walang growth. So, ang nangyayari dito is, sige lang ang kayod mo, pero yes, may sahod, may earnings, may income, pero hanggang doon lang. Pero yung growth, wala. Parang alam niyo po yun, yung dadaan lang ang pera sa palad ninyo. Then, wala na. Bukas nga ka na naman. Ganun po talaga. Pagka may spiritual attack po talaga ang tao, lahat po hagip. Mapapisikal, spiritual, mental, emotional, financial, lahat po yan apektado. Hindi po porque kayo nakakaramdam po ng ganito spiritual attack na hindi kayo makatulog, masakit ang likod, masakit ang bewang, nakala mo na magiging manananggal ka, gano'n na lang po yun. Hindi. Apektado po lahat yan. And till now, so ito isang way nito is talagang more on tirik ng kandila. So talagang tinitirikan ka ng kandila nito, and till now is talagang ongoing ang ritual na ginagawa sa iyo. Poverty. So, poverty, magic. So, this is from Wiccans, Warlock, Witches, Cults, Sorcerers, mga ganon, Alchemist. No? Anyway, wag na doon sa Alchemist. Kasi itong mga ito talaga, mga bruha itong mga ito. No? Hindi na to, wag na natin pasosyalin, wag na natin pagandahin yung mga words na itatawag sa kanila, ito yung mga bruha, kampo ni Tanin. Okay, so talagang gusto nito is talagang mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng kinikita, magkaroon ka ng paghihirap talaga. Alone. Parang sinasabi dito nitong mangko na to, or itong kampo ni Tanin na to, magdusa ka. Malaki ang galit nito sa'yo. Super. See? So,
talagang ito actually is humihingin talaga ng hustisya itong mga ito. Itong mga taong to o itong gumagambala sa'yo is talagang sila pa yung humihingi ng hustisya. No? And ang gusto nila din dito is talagang parang maging hysterical ka or parang magiging paranoid ka. Yung paranoia is papasok sa'yo dito. Na parang normal ka naman pero iba ka mag-isip. Maybe for some of you dito is talagang minsan naandyan ka, yung presence mo is naandyan pero lutang ka. Naandyan na sa harapan mo yung gagawin mo pero nakakalimutan mo na, ay may ginagawa pala ako. Yung mga ganon. Yung nagiging absent-minded ka. Yung ganon. Wala ka sa wisyo. Yung mga ganon. So may mga iniisip ka na mga hindi magaganda. Okay? And the magic is here. So talagang you are into a spiritual attack. Okay? So let's see kung ano ba yung magiging outcome niyan or magiging result after. No? So ito pinaka the best, no, is na gagawin po ninyo, especially po sa, kung kayo po ay nanggaling na po sa mamang nagagamot. Yan po mga manggagamot na yan, for sure po, may mga bilin po yan. Kahit po ako, pag ako po ng gamot, may mga bilin po ako para po magtuloy-tuloy yung kagalingan. Kasi hindi naman kayo po pwedeng umasa lang po sa amin. Hindi kayo po pwedeng umasa lang po sa mga manggagamot. Kailangan po matuto kayo magdasal, magbalik loob po kayo sa Panginoon. Kasi yan po isa wake-up call, no? Na hindi po tayo nabubuhay lang sa pera. Hindi lang po tayo nabubuhay sa material na bagay. Sa spiritual din po. Yun po yung lagi nyo tatandaan. No, na hindi kayo bubuhayin ng pera. Hindi kayo, dalhin man kayo sa ospital, pero kung yung spiritual po ang gagawin, kahit po magkasanla-sanla kayo ng mga kagamitan, property ninyo, hindi kayo bubuhayin yan. Ang kailangan lang po talaga dito is yung faith, no? Pag nagpunta po kayo sa albularyo, meaning, naniniwala po kayo sa Panginoon. So, ang kailangan po dito, dugtungan nyo po. Kasi po ako talaga, pagka nanggamot po ako, ugali ko po yan. Since kami po may chapel dito, may mini chapel po kami dito ng Santo Niño, talaga pong pinapupunta ko po yung mga ginagamot ko sa chapel para po magsindi ng kandila. Humingi muna po ng kapatawaran at magpasalamat po sa kanyang kagalingan. Kung hindi man po sila makapag-visit dito, kung halimbawa taga-malayong lugar po, sa bahay ko po nila po sila titirik po ng kandila. So, ganun lang po. Wag po kayong masyadong umasa masyado. Kahit po gaano kagaling ang manggagamot, kahit po gaano kabatikan yan. No? Kung halimbawang parang doon na lang po kayo umasa. Again, hindi naman po kami nang gagamot sa inyo, katawan lang po namin to. Pero Holy Spirit po ang gumagamot sa inyo. Okay? Kasi kung ano po yung bilin sa inyo ng manggagamot, gawin nyo po. Para po wala pong problema at wala pong balik-balik na nangyayari. Hindi po kayo sasagipin ng katigasan ng ulo. Okay. So, kung halimbawa ikaw ay susunod, no? Ikaw ay susunod sa mga bilin, no? Since ikaw alam ko na nagpapagamot ka rin. So, kung ikaw is susundin mo lahat ng mga bilin, kung ano yung mga dapat, no? Magkakaroon ka ng transformation, huge transformation talaga. As in, alisin mo lang yung parang pagiging makasarili, parang alam mo yung ikaw na sarili mo na parang aping-api ang tingin mo sa sarili mo. So alisin mo yon, no? Kasi pagka magaganon kasi na aping-api ka, ang dami mong sinisisi, no, sa paligid. Okay, so ang kailangan mo lang talaga dito is i-release mo lahat yung struggles mo, pains, no, heartbreaks, mga ganyan. I-release mo lahat yan kasi hindi makakatulong sa'yo yan. Kung puro ka galit sa dibdib, alam niyo po yung mas nagkakaroon ng parang mas nagbo-boost, no, yung spiritual attack sa katawan mo. Ngayon, since dito po ang the Empress card is here, so ang ganda, ang laki ng transformation. Lahat ng mga gusto mo na mangyari sa buhay mo, lahat ng mga manifestations mo, magkakaroon ng fulfillment. Pero again, hindi po tayo pwedeng umasa sa iba. Kailangan po tayo mismo mag-angat sa sarili natin. Tayo rin po makakagaling sa sarili natin. Kailangan po natin pag-aralan yung mga ganun. No? So, continue nyo lang po yan. Sabi ko, short reading lang. And here, sa 8 of Wands is mas magiging okay yung, since dito yung,
So, sa 8 of Wands, kung kanina easy target ka. Actually, itong mga ito, easy target din to. Easy target din to. Kumbaga, yung mga sufferings mo spiritually, mga attack sa'yo, gawin mo lang yung mga binibiling sa'yo ng mga healers, no? And we have the Devil card. So, ito yung nagiging cause lahat ng mga, ano mo, yung failures, struggles nga, yan mga ganyan. So, mga obstacles mo, siya lahat. No? Ito. So, ito kasi is deception to, or, devil kasi ang dami eh. No? Backstabbing, naandyan, manipulation, naandyan lahat eh. Nasa devil card. Since nandito ang devil card sa'yo, no? So, ang kailangan mo talaga is, syempre, tanggalin yan. No? So, Knight of Pentacles is here. So, ang gumaganap sa'yo, parang kung hindi ka rin lang magkakaroon ng changes, lifetime mong bit-bit to. No? Lifetime. As in, baka mamaya mag-explore ka or mag-around the world ka para lang makakita ng manggagamot. Pero alam nyo po ang nangyayari, since ito po is ritual, maghahanap lang kayo ng mga manggagamot. Pero ganun at ganun pa rin po ang mangyayari. Kahit saan po kayo magpunta ng manggagamot, gagaling po kayo ng mga ilang araw. Then, how many days, weeks, andyan na naman po yan. Pero mas nagiging mas matindi po. No? Kailangan po talaga masimot yan. No? Kasi kung yan is isang angkan, kailangan po talaga masimot yan. Or mabigyan sila ng ultimatum na tigilan ka na. Mga ganon. No? So parang, for some of you dito nakaka-experience ito, kailangan nyo po, kung kayo po yung nire-ritualan, dapat po magpaalaga din po kayo sa mga manggagamot. Marami pong nagre-ritual. No, marami po. Ako po nagre-ritual din po ako ng mga ganyan. So may mga pamamaraan po kami kung paano po namin yan kayo babakuran para po hindi na po kayo bigyan ng ganitong klaseng karamdaman. Pero still, iba pa rin po yung tinutulungan nyo po yung sarili ninyo. Okay? So sa mga naka-resonate po at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And again, yung mga tao po sa tao, yung mga tao sa paligid ninyo, wag po kayo masyado magtitiwala kasi sa ngayon po, napakarami po mga deceptive na tao. No, mga tipong akala nyo po mga totoo sa inyo, pero iba naman po talaga yung mga gusto, no, or kailangan sa inyo. Iba po yung marami pong magaganap or nagaganap. Mas magiging worst pa po ito hanggang tumatakbo po ang mga araw. Kaya kailangan po natin mas maging extra careful and mas lariman po natin yung faith kay God. No? Tulungan niyo po yung sarili niyo kasi kayo lang din po ang makakagaling sa sarili niyo. Okay, so dito na po tayo sa healing. Okay, so sa mga naka-resonate po at gusto niyo po ng clarification or confirmation, no, if this reading is para po sa inyo, then chat lang po kayo dyan po sa description box ng aking contact details. Maraming salamat po. God bless us all and God bless you.